sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga katutubong Pilipino isinailalim sa redusyon. Mga layunin ng redusyon, kalakaran at patakaran ating alamin. Mga katutubong Pilipino, lilipat ng tirahan sa pueblo, mga patakaran sa pagtira nila rito, ating sisiya sa atin. Kuya Zach, papaliwanag ang pagkakaiba ng redusyon at pueblo. Mga negatibong epekto ng redusyon sa mga katutubo ating isa-isahin. Magandang araw po sa inyong lahat. Huwebes ika-18 ng Enero taon 2024. Isang kapapasok lamang po na balita. Ang mga katutubong Pilipino di umano at isa sa ilalim ng mga Espanyol sa redusyon. Ang detalye na iyan ihahatid sa atin ni Alena. Taong 1566 nang unang simulan ang Kristyanisasyon sa Cebu na nasundan pa ng mga misyon ng mga praile sa mga sumusunod na mga taon. Pagdating pa lamang ng mga Espanyol sa Pilipinas, ay napansin nila na ang mga katutubo ay nakatira malapit sa mga ilog at dagat, nakahanay sila sa base sa direksyon ng dalampasigan. Karaniwang 30 hanggang 100 na pamilya lamang ang nakatira sa isang pamayanan na ito. Dito sila nakatira dahil madali ang pagkakaroon nila ng pagkain at pakikipagkalakalan dito. Mas madali ding gawin ang kanilang ritual sa ganitong lugar. Ngunit nahihirapan ang mga Espanyol sa ganitong sitwasyon na magkakalayo kaya't pinagpaplanuhan na nilang isa ilalim ang mga katutubong Pilipino sa redusyon upang mas madaling mabantayan ang kanilang nasasakupan. Balik sa iyo, Alexia. Salamat sa iyo, Alena. Sa pagsasailalim ng redusyon ng mga katutubo, alamin naman natin ang layunin ng pagsasagawa ng mga Espanyol nito. Para sa ulat narito si Jana. Nahihirapan ang mga Espanyol sa sinaunang kayusan ng mga katutubo. Para sa mga Espanyol, ang kayusan ng mga katutubo ay hindi nagpapakita ng sibilisasyon. Dahil para sa kanila, ang mga sibilisadong tao ay nakatira sa lugar na may tinatawag na sentro. Mahirap ang pangangalikta at pagkontrol sa mga katutubo kung watak-watak ng mga ito. Layunin din ng mga Espanyol na maging sentro ng pamayanan ang simbahan upang mas madali ang pagbibinyag sa mga bagong katutubo at mas madali nilang masubaybayan ang mga ito. Balik sa iyo, Ray. Salamat sa iyo, Jana. Sa patuloy na pagsasailalim ng mga katutubo sa redusyon, mga Espanyol inilipat na ang mga katutubo sa pueblo para sa karagdagang impormasyon. Juliana, mag-uulat. Pagpapatuloy ng redusyon ay sinimulan na ng mga Espanyol ang paglilipat ng mga katutubo sa pueblo o tinatawag nilang bayan. Ang lugar na ito ay may sentro. Ito ay ang simbahan kung saan nagaganap ang Kristyanisasyon. Sa loob din ng pueblo ay matatagpuan ang bahay pamahalaan, paaralan, ospital at pulisya. At sa tapat naman ng simbahan matatagpuan ang plaza. Sa mga nasasakupan ng pueblo, sinasabing lahat ng naaabot ng tunog ng kampana ng simbahan ay kailangan maging Kristiyano. Matatagpuan din sa pueblo ang kabesera o ang tawag sa mga tirahan na nasa ilalim ng tunog ng kampana at bista. Naman ang mga nakatira na nayon o baryo na may maliit naman na kapilya. Balik sa iyo, Alexia. Salamat, Juliana. Magbabalik po ang 25 oras pagkatapos ng isang patalastas. Give it the winning combination of energy and nutrients from chocolate and milk. Alaska Chocolate Powdered Milk Drink. May lakas energy builder with essential nutrients. The big tomorrow begins today. Para tayo malinawan at ipaliwanag sa atin kung ano ang pinagkaiba ng pueblo at redusyon, narito si Kuya Sam. Ano nga ba ang pagkakaiba
Kaiba ng redusyon sa pueblo. Redusyon ang tawag sa sistema o paraan o ang tawag sa patakaran ng sapilitang pagpapatira o paglilipat ng mga katutubo mula sa kanilang pinagisnang lugar at tirahan. Ito din ang sapilitang pagwalay nila sa kanilang mga hanap buhay at pinagkukunan ng pang-araw-araw. Pueblo naman ang tawag sa bagong tirahan o lugar ng pinaglipatan ng mga katutubong isinailalim sa relusyon. Ang isang pueblo ay lugar kung saan mayroong sentro. Ito ay ang simbahan. Mayroon ding itong munisipyo, paaralan, palengke at plaza. Nahahati din ito sa dalawa, ang kabisera at ang bista. Ang pueblo ay hinango sa filosofiyang Bajo Helson de la Campana o sa Tagalog, sa ilalim ng tunog ng kampana. Nakatulong nga ba ito o nakasama? Upang malaman ay nagpatulong ako sa kaibigan kong si Kuya Kevin at kinapanayam niya ang isang eksperto tungkol sa usaping ito. Nitong ika-17 ng Enero ay nagsadya ako sa opisina ni Miss De Guzman sa National History Museum upang malaman kung ano nga ba ang epekto ng redusyon sa mga katutubo. Magandang hapon po, Miss De Guzman. Marami po kasing nagtatanong kung maganda po ba o hindi naging epekto ng redusyon sa mga katutubo. Alam mo, Kuya Kevin, maganda ang tanong mong yan. Sa pangkalahatan, masasabing naging mabisang pamamaraan ang redusyon. Actually, hindi lang redusyon, maging ang Kristiyanisasyon. Tributo, enkomyenda, at ang sapilitang paggawa sa mga katutubo. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat ito ay nagbigay daan upang gisingin ang pagmamahal ng mga katutubo sa kanilang sarili, sa kapwa, at sa bayan, bagamat nagdulot ng pang-aabuso ang redusyon at humantong sa pag-aalsa at hindi lahat ng katutubo ay tumalikod sa kanilang paniniwala ay nagbigay daan naman ito sa pagkakabuo ng folk Catholicism. Marami pong salamat, Miss De Guzman, sa paglilinaw ng usaping ito. At yan po ang aking report. Back to you, Rain and Alexia. Maraming salamat sa iyo, Kevin. Alam mo ba, Alexia, marami tayong natutunan ngayong araw. Tama ka dyan, Rain. Sobrang daming impormasyon. At iyan po ang mga nagbabagang balita ngayong Huwebes ika-18 ng Enero. Ako po si Maria Ranger. At ako naman po si Alexia Kate. Nag-uulat para sa 25 oras. God bless you po sa inyong lahat.